natin ngayon ay ang mga bawal ilagay sa bagahe sa airport. So sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na bawal sa bagahe at mga hand carry. So paalala lang po sa mga kababayan natin na pauwi man kayo o pabalik sa iba-ibang bansa. So kailangan po ay pumunta kayo sa airport kailangan po ay may advance po kayo na oras. 2 to 3 hours po ay dapat nasa airport na po kayo. Dahil po ay kailangan po natin asikasuhin at hahanapin po natin kung saan po tayo mag-check-in. Lalo na po kung pauwi tayo ng Pilipinas dahil di pa po natin kabisado ang mga lugar. Para po hindi tayo maiwanan ng ating flight. So okay mga kabayan, so gaya ng sinabi ko, 2 to 3 hours dapat nandun na kayo sa airport. So mabuti na yung mas maaga kaysa mahuli kayo. At dapat bago kayo umalis o pumunta ng airport ay i-check nyo na muna lahat ng mga dokumento nyo kung kumpleto na. Para wala na pong maiwan ng mga importanteng dokumento. Para walang maging problema. So okay mga kabayan, so mayroon tayong dalawang klaseng bagahe. So, check-in baggage at hand carry. Yung hand carry ay bit-bit natin papasok sa eroplano. At yung isa naman ay sa check-in baggage na makikita na lang natin sa destinasyon ng ating bansa kung saan tayo nagtatrabaho. So punta tayo sa mga kategoryang mga bawal tungkol sa mga liquid. So, gaya ng mga lotion, face wash, cream o perfume, cologne, alcohol at sanitizer, and so on. So, basta lahat po ng liquid ang pag-uusapan natin. So, kung gusto niyo magdala sa hand carry, ay dapat po ay ang limit ay 100 ml lang ang maximum. Basta below 100 lamang po. So halimbawa, variety liquid, so 100 ml, so 75 ml, 25 ml, ay okay po yan. So pwede po yan ilagay sa hand carry. At kung lalampas yan ng 100 ml, ay kailangan nyo pong ilagay yan sa check-in baggage. Bawal po yan ilagay sa hand carry. Okay po mga kabayan. So dapat hindi siya lalampas sa 100 ml. So, teka kabayan. So may limit po yan. Dapat po ay hindi lalampas sa 10 items. So kapag lumampas yan sa 10 items, kahit na hindi yan lumampas sa 100 ml per pieces, so kukumpiskahin po nila yan. So may iwan yan sa airport. So sayang mga kabayan. So paano naman kung may dala kayong mahigit 100 ml? So halimbawa 200 ml na lotion. So wag nyo ilagay sa hand carry. Doon nyo na lang po yan sa check-in baggage ilagay para hindi maiwan sa airport. Kasi masasayang lang kabayan. Okay po. So, number 2 po na kategorya na bawal dalhin sa hand carry ay ang mga tungkol sa matutulis ng mga bagay. So, gaya ng mga maliliit na kutsilyo, nail cutter, nipper, saka keychain. So, yung mga keychain na nakalagay dyan sa, nakabitay-bitay dyan sa inyong bag ng mga tutulis na bawal. Matutulis na bagay. So, bawal din po yan sa airport. So, bawal po yan ilagay sa mga hand carry. So, mabuti pa ay ilagay na lang yan sa check-in baggage mga kabayan. So, number 3 po na kategorya na bawal po tungkol po sa mga pagkain. So, bawal din po yung mga pagkain na basa. So, bawal din po yan. So, bawal din po yan po sa hand carry. Okay lang po maglagay kayo ng pagkain basta so dry. Yung mga nasa plastic ba, yung mga dry foods, so allowed po yan. Wag lang yung basa na pagkain na magkakalat. Kasi bawal din po yan sa hand carry mga kabayan.
So dito tayo sa number 4 kategorya na bawal i-hand carry ay ang mga medisina. Yung mga gamot po mga kabayan. So pwede po kayo magdala sa hand carry ay yung gagamitin nyo lang. So halimbawa ay nagmi-maintenance kayo ng gamot. So yun lang ang pwede nyong ilagay sa hand carry. Dahil kung madami na, mas mabuti pang ilagay nyo na lang sa baggage. Dahil may iwan lang po yan sa airport. So okay po mga kabayan. So number 5 po ng mga bawal i-hand carry ay ang tungkol sa mga may wire. Tulad ng mga extension wire, mga extension basta may wire po. So bawal po yan sa hand carry. So kailangan po ay ilalagay nyo yan sa check-in baggage. So bawal po yan. So sa baggage nyo po yan ilagay sa check-in baggage. So okay po mga bayan. So number 6 po na bawal i-hand carry ay ang mga gamit po na pang mga hardware. Gaya po ng mga handrail, hammer, mga screwdriver and so on. Basta po yung mga panggamit po sa mga construction. So bawal po i-hand carry yan. So ilagay nyo na lang po yan sa check-in baggage mga kabayan. So okay po mga kabayan. So dito na po tayo sa number 7, mga kategorya na bawal po sa mga check-in baggage. So wag po nating ilalagay ang mga pera nyo sa baggage. Mga alahas, gold. So wag na wag nyo pong ilalagay doon. So pwede po yan sa hand carry, wag po ilalagay doon. So alam niyo na naman na kahit sa ang airport, pwede pakialaman ang ating mga bagahe. So sayang naman ang pinagpaguran. Kaya ingatan po natin ang lahat na naipundar natin. Mahirap na po maging OFW. Okay po. So number 8 po na kategorya na bawal po sa check-in baggage ay ang electronic cigarette. Yung vape po ay bawal po ito. So kailangan po ay i-hand carry nyo po. Bawal po ito sa check-in baggage kasi may battery po ito. So pwede rin po ito mag-cause ng explode, kaya pwede po ito sa hand carry. Okay po, at saka ang power bank. So pwede ba yan sa hand carry? Yun po ay pwede po sa hand carry. Ang power bank din po. Hindi po yan pwede ilagay sa check-in baggage. So hindi yun po allowed. Pag nakita po yan sa screen, siguradong aalisin po yun. Pag nakita yun sa screen, so pabubuksan po yung check-in baggage nyo. So kaya ilagay nyo na lang po sa hand carry ang dalawang yan. Napakadelikado po ng electronic cigarette, vape, saka power bank. So i-hand carry nyo po yan. Bawal po yan sa check-in baggage. Okay po? So number 9 po na kategorya na bawal po na ilagay sa check-in baggage naman. Bawal po ito sa check-in baggage, pwede po ito sa hand carry, ay ang ating mga personal na gamit. Gaya ng mga gadget, laptop, tablet, o computer. So pwede po natin itong dalhin sa hand carry. Kasi po kapag sa baggage nyo po ito ilagay, baka pagdating sa Pilipinas ay hindi nyo na yan makita dahil basag-basag na. Kaya kailangan po ay sa hand carry nyo po ito ilalagay. Baka pagdating sa Pinas ay wala na, sira na yung ating mga gadget. Alam mo naman po sa mga nagtatrabaho sa airport ay wala po silang ingat. Wala silang pakialam sa mga pasahero. Kung ihagis nila yung mga bag natin ay talagang, kung may gadget po sa loob ay talagang mababasag. So mabuti na ang handa para di natin pagsisihan. So mga kabayan. So itong number 10 na bawal po ay last na po, pero hindi po ito maliit na bagay dahil nangyari na po ito sa ating kabayan na naiwan lang po sa airport. Talagang hindi ito inallowed sa airport. Ilagay mo man ito sa check-in or sa hand carry ay di talaga po pwede. So makinig po kabayan dahil babala po ito, dahil baka magdala po kayo, magplano po kayo magnegosyo sa Pilipinas. Ito po ay isang ice maker, yung
po, ano po, maliit, parang maliit lang po siya na refrigerator na panggawa po ng yelo, yung ano po, yung panggawa ng crack ice, yelo. So may dala po yung ating kabayan. So ang nangyari, nakita doon sa airport, pinaiwan po doon. So pagdating niya doon sa Pilipinas, nandun yung karton pero yung laman wala na. Ang nakalagay lang po doon sa papel na hindi ito allowed sa airport kasi nga po ay may pre-yun. So very dangerous po ang items na ganito. Yung mga gaya ng mga refrigerator na mga maliit basta may mga pre-yun. Bawal po yan i-hand carry man yan o ano. Kaya kung gusto nyo mag-uwi ng mga ganyan, Pinas, pang negosyo, so padala nyo na lang po sa cargo. So di po talaga allowed yan sa eroplano. Kasi po yan ay may pre-yun. Bawal po talaga yan. So masasayang lang yan. Maiiwan lang po yan sa airport mga kabayan. Sure po yan. So ang nakita na lang ni kabayan doon ay karton na lang nung ano niya, yung items niya. Tapos sa loob may warning na iniwan nila yung items kasi bawal talaga yan. Dangerous talaga yung mga ganyang mga items. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga kabayan. So kung may katanungan po kayo, so just comment na lang po dyan sa comment section. At susubukan kong sasagutin sa abot ng aking makakaya. So okay po kabayan, so peace, goodbye.